Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa ikatatlong linggo ng Kwaresma at tayong lahat ay inaanyayahan na tayo ay magbago upang magkaroon ng pagkakapatiran at pagkakapantay-pantay sa buong mundo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Juan. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nalalapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya si Jesus ay umakyat sa Jerusalem. Sa templo ay natagpuan niya ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati, at ang mga namamali ng salapi na nakaupo. Gumawa si Jesus na isang panghampas na lubid. Itinaboy niya silang lahat sa templo, pati ang kalang mga tupa at mga baka, at isinabog sa lupa ang salapi ng mga namamali, at ipinagtauban ang kalang mga hapag. At sa mga nagbibili ng mga kalapati ay kanyang sinabi, alisin ninyo rito iyan, at huwag niyong gawing bahay kalakal ang bahay ng aking Ama. Naalala tuloy ng kanyang mga alagad ang ganitong kasulatan, mamamatay ako ng dahil sa pagmamalasakit sa iyong bahay. Na magkagayon ay sumabad ang mga Hudyo at sinabi sa kanya, anong tanda ang may pakikita mo sa amin sa pagkilos mo ng ganito? Sinagot sila ni Jesus, gibayin ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Tinugon siya ng mga Hudyo, 46 na taon na itinayo ang templong ito, at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Tatapot ang tinutukoy niya ay ang templo ng kanyang katawan. Kaya't nung mabuhay na maguli si Jesus, ay naalaala ng kanyang mga alagad ang pangungusap na ito. At sumampalataya sila sa kasulatan at sa pananalitang sinabi niya. Samantalang nasa Jerusalem siya, sa pista ng Paskwa, maraming nagsisampalataya sa kanyang pangalan na makita ang kanyang himala. Ngunit si Jesus ay walang tiwala sa kanila. Palibhas ay kilala niya silang lahat. At sa kanya ay hindi na kailangan ang patutuo ng sinumang tao tungkol sa iba, sapagkat natatalastas niya ang nasa loob ng tao. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, sa simula pa lamang ng pangaral ng ating Panginoon, ang nais niya ay pagkakapantay-pantay, pagkakapatiran ng lahat ng tao. Sapagkat alam niya na dito lamang nakasalalay ang tunay na kaganapan, ang tunay na kaligayahan, ang tunay na kapayapaan. Subalit kung titignan natin, marami ang nagkakaroon ng problema sapagkat may mga pang-aabuso, may pang-aapid, at dahil dito, ito ay napakasamang gawain. Kahit yung mga korupsyon sa buong mundo, ito ay nagbibigay ng hirap sa mga tao. Pag-aralan natin ang lahat ng mundong lahat ng mga bansa na naghihirap, umay kahirapan sa mga mamayan. At makikita natin na mayroong panluloko, mayroong mga korupsyon, may pang-aabuso ang nasa power o kapangyarihan. Halimbawa na lang sa Pilipinas, kung titingnan natin at papapakinggan natin, ang daming korupsyon na nangyayari. Sinasabi nga doon na halos 100 milyon ang nakukurap ng mga opisyal ng ating bansa. At kung titingnan natin, minamahal ko mga kapatid, tayong mga Pilipino, anong population natin? 100 million
Subalit yung kinukurap o kaya ay kinukuha sa kaban ng gobyerno ay mahigit sa 100 milyon. Kaya kung yun ay pamamigay lamang sa bawat dating mga Pilipino, alam natin tayong lahat ng mga Pilipino ay milyonaryo. Pero dahil nga sa kapangyarihan, sa pang-aapi, sa pang-aabuso, marami ang naghihirap na tao. At ito'y nakakagalit sapagkat ito ay hindi gawaing mabuti, kundi kasumpa-sumpang gawain na kahit ang ating Panginoon ay hindi umaayon sa ganitong gawain. Ikinagagalit natin. Kahit ang ating Panginoon ay maaaring niyang ikagalit ang nangyayari sa mundong ito. Minamahal ko mga kapatid, sa banal na Ebanghelyo ngayon ay makikita natin na nagalit ang ating Panginoon. Marami nagtatanong, dapat bang magalit ang Diyos? May karapatan bang magalit ang Diyos? Pero tingnan natin, minamahal ko mga kapatid, bago natin sagutin ang katanungan yan, tingnan natin ang banal na Ebanghelyo ngayon. Bakit nagalit si Jesus sa pagdating niya sa templo? Sapagkat pagdating niya sa templo ay nakita niya yung mga pang-aabuso at pang-aapi sa kanyang kapwa-tao. Unang-una, sa Jerusalem ay yung kapistahan ng Passover Festival. Ito yung kapistahan ng kalayaan ng Israel o ng mga Hudyo sa mga Egyptians nang sila ay lumaya sa mga Egyptians. Mayroon silang batas na dito sa kapistahan ito, lahat ng mamamayan ng Jerusalem, lahat ng mga Hudyo na naninirahan within 15 kilometers ng Jerusalem, dapat ay umattend sila ng kapistahan yon. At kung sila man ay mga Hudyo o Israelita na nananahan sa ibang bansa o sa labas ng 15 kilometers, dapat sila ay umattend ng kapistahan ito once in a lifetime. Minsan sa kalambuhay ay dapat silang maka-attend ng kapistahan ito. Kaya ang daming tao sa Jerusalem, nagkakagulo. At itong nakita ng ating Panginoon na makita nang siya ay dumating doon sa templo. Maraming pang-aubuso siyang nakita. Unang-una ay yung namamalit ng salapi. Alam natin na sila ay tagalabas ng Jerusalem. Kaya yung mga balikbayan sa kanila, iba yung dala nilang pera. Yung currency nila ay iba. At dito nga, ang unang nakita ng ating Panginoon, dahil iba ka lang pera, dapat magpapalit sila doon sa templo na yan. At yung mga nagpapalit sa templo na yan, ay lahat ay kasama doon sa organisasyon na yon ng mga Israelita. At dito nga ay naroon yung pang-aabuso doon sa pagpapalit na yon. Kung magpapalit ka sa kanila, napakababa ng palitan. At ito'y ikinagalit ng ating Panginoon. Ang ikalawang pang-abuso, ang ginagawa kung ikaw ay pupunta sa templo, mag-aalay ka ng burnt offering. Ito ay yung mga hayop, mga kalapate, mga tupa na sinusunog doon sa altar. At yung mga tao na gustong makatipid o kaya hindi nila alam, bumibili sila ng mga hayop doon sa labas ng Jerusalem dahil doon ang mura. At ito'y dinadala nila doon sa templo. Subalit pagdating nila sa templo, naroon na yung mga checkpoint. Sa atin yata yun ay DENR o kaya ay Department of Health. Dumarating ka pa lamang dahil hindi mo sa kanila binili yung mga hayop na yon. Sasabihin nila, hindi perfecto yan. Sapagkat ang dapat lamang iaalay sa altar ay yung mga perfectong mga hayop. Walang sakit, walang karamdaman, walang kapansanan yung hayop na yun. Kaya kahit yan ay hindi pa nila na-check, sabi nila hindi pwede yan. Kaya dapat silang bumili ngayon sa kanila. At once na bumili sa kanila na mga hayop na iaalay, napakamahal. At ito ay isang pang-aabuso na nakita ng ating Panginoon.
Ang ikatatlong pang-aabuso na nakita ng ating Panginoon sa templo. Doon sa kanilang pagsamba, ang templo ay may 5 seksyon. Yung pinakamalayo ay yung seksyon ng mga Gentiles o Court of Gentiles. Yung ikalawa ay yung seksyon ng mga women o mga babae. Yung ikatatlo ay yung seksyon ng mga lalaki. Yung pangalawa, papalapit, ayun yung seksyon ng mga pare o mga leaders ng simbahan. At yung nasa una, ayun yung mga holy of holiness. Dahil doon sa mga Gentiles na yan, sila ang pinakamalayo. Yun ang ginawa nilang marketplace o palengke, kung saan sila nagpapalit, namimili ng mga hayop. At dito yung ngayon nagkakagulo. Para doon sa mga leaders ng simbahan, kayo ay mga Gentiles at wala kayong karapatan na sumamba. Kaya hindi kayo makakapanalangin dahil sa ingay at kaguluhan. Ganun na nakita ng ating Panginoon na discrimination, sapagkat ayaw nilang mapasama ang lahat sa kanilang pagsamba. Subalit sinasabi natin na sa ating teachings o sa ating pagsasalita o gawain, yung word na Catholic ay nakakahulugan ng universal. At kung tayong mga Katolikong naniniwala sa Diyos, tayong lahat ay pantay-pantay. Kaya nga ang templo ay para sa lahat ng nais sumamba at mag-alay sa ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, ito ang nakita ng ating Panginoon na pang-aabuso, pang-aapi ng kapwa. Kaya bumalik tayo sa katanungan. May karapatan bang magalit si Jesus sa templo? Minamahal ko mga kapatid, mayroon siyang dahilan. Huwag natin tignan ang karapatan, kundi tignan natin ano yung dahilan kung bakit nakita ng ating Panginoon. Sapagkat ito ay hindi naaayon doon sa kanyang aral na dapat ang lahat ay pantay-pantay. Sapagkat ang kaligtasan nais niyang ibigay sa atin ay para sa lahat at hindi lamang sa piling mga tao, piling bansa na sinasabi nila ang Israelita. Minamahal ko mga kapatid, ano ang mensahe nito sa atin? Kung sa banal na Ebanghelyo, ang warning ng ating Panginoon ay sa bansang Israel, doon sa mga leaders ng simbahan. Sa ating kapanahunan ngayon, yung pang-aabusong yun ay nakikita pa rin natin sa ating kapanahunan. Pumunta ka sa iba't ibang sangay ng pamahalaan. Pumunta ka sa iba't ibang organisasyon. Sa iba't ibang mga bahagi o mga communities. At makikita pa rin natin yung mga pang-aabuso at pang-aapi na yun. Sa pamahalaan ay naroon pa rin ang korupsyon. Ang nais ng ating Panginoon, kung hindi niya pinabayaan, nagalit siya at pinatigil niya ang lahat ng kasamaang ito. Ganon din ang hinihingi sa atin. Tayo dapat magsalita, tayo ay dapat kumilos upang ang lahat ng ito ay matigil at sundin ang kautusan ng ating Panginoon. At kung tayo man ang gumagawa nito, nang-aabuso tayo ng api, ito man ay sa ating trabaho, ito man ay sa ating community, ito man ay sa ating pamilya, kung may nagsasuffer dahil sa ating kapangyarihan o pang-aabuso ng kapangyarihan. Minamahal kong mga kapatid, tayo ay inanyayahang magbago. Sa kabila ng lahat ng ito, ang ating Panginoon ay patuloy na nag-aanyaya sa atin na tayo ay muling magbalik loob sa Kanya, sapagkat ito ang tunay na dahilan ng pagdating niya sa daigdig, na tayo ay bigyan ng kaligtasan, at ang kaligtasan ito ay para sa lahat. Kaya sana minamahal ko mga kapatid, sa lahat ng misa na ating dinadaluhan, ay patuloy na nag-aalay ang ating Panginoon ng kanyang sarili. Kung paano niyang inialay sa krus ang kanyang buhay at sarili para sa ating kaligtasan. Patuloy niyang iniaalay ito sa atin. At sana tumulad tayo rin sa Kanya.
Tayo rin ay mag-alay ng ating sarili. Kung ang bawat nilalang lamang ng mundong ito ay mag-aalay ng sarili sa ating Panginoon, tanda ng ating pagbabalik loob sa Kanya, paglayo sa mga kasalanan. Dito na natin makakamtan ang tunay na kaganapan, ang tunay na kaligtasan na nababatay sa pagkakapatiran at pagkakapantay-pantay. Muli dito sa Sydney ay pakikinggan ninyo yung aking announcement sapagkat ito'y napakahalaga para sa atin, lalo-lalo na sa panahon ito ng Parisma. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pinamahal ko mga kapatid, ang panahon ng Parisma ay pakikisa sa ating Panginoon. Subalit kasabay nito ay pagbabago ng ating sarili, pagsisisi sa ating mga kasalanan, upang makaisa tayo sa ating Panginoon, hindi lamang sa Kanyang kamatayan, kundi sa Kanyang muling pagkabuhay. At naway pagpalain kayo mga kapangyarihan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo ng bayaran. Salamat sa Diyos.